Ang ano lang natin sir, ikwento lang natin ano nangyari kahapon. Tapos kanina kasi di ba wala pa yung mga tarpaulin. Tapos i-announce lang din natin na tuloy tayo bukas. Sabihin natin na mula ngayon hindi na po kami bibitaw dito. Saka syempre, ano yung masasabi niyo sa ginagawang panggigipit? Pero pakwento lang kung ano yung nangyari kahapon. Actually, kahapon po, between 4 to 5 p.m., ako po ay tinawagan ng Provincial Command ng Bulacan PNP sa katauhan po yun ni Lieutenant Colonel Linares de Samares. At ini-inform niya po ako na according po sa kanya, meron daw pong pinareceive na letter kay PD na yung may-ari daw po is humihingi ng assistance na i-secure daw po itong area kasi hindi raw po nila ito pinapagamit for the rally tomorrow. So tinatanong niya po ako kung ano daw po yung magandang gawin. Ang sabi ko naman po, itutuloy po namin yung rally dahil yan po is meron naman na tayong nakuwang kontrata dyan sa lot owner. At sinabi ko din po kahapon, nagpunta po ulit kami dun sa may-ari para po papirmahin sila or pa-receive sa kanila yung kasunduan. At the same time, nagpa-receive nga din po tayo kahapon ng, sa Office of the Mayor ng authority to use the property. So, sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 5, 3 beses po akong tinawagan at pilit pong pinapaalala sa akin, nire-remind po ko na gagalaw po sila at aakto po sila base doon sa request. So, ang huling usap po namin is itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas and we are binded by the contract. So, kaninang umaga po, may reports po na narating sa amin, may tumawag na yung sa sound system po natin, papasok sana dito pero hinarang po ng kapulisan. So immediately nagpunta po kami kaninang umaga dito at kinausap po namin yung mga pulis na nandito. 3 po sila, nandun po sila sa labas. At sinasabi nga po nila na regular checkpoint lang daw po yon pero meron po ipinakitang papel nga sa akin na allegedly galing nga daw po dun sa may-ari. So kung papansinin ninyo, tinawagan ako between 4 to 5 p.m. pero po ang napansin namin dun sa sulat na galing daw doon sa may-ari na nagre-request po ng assistance na wag ituloy yung rally is na-receive po nila ng 740. So ang laki po ng discrepancy doon kasi nauna muna yung information na may na-receive sila samantalang yung pagpapareceive ng sulat is 740. So mahigit 2 oras yung pagitan niya. So nakipag-usap po tayo, sinabi natin na tuloy pa din ang rally bukas hanggang ngayon nga po nagpunta po tayo dito ngayon, biglang may nakita po tayong mga lumitaw na paskil dyan galing daw sa legal counsel ng owner at nakalagay dyan na ang lugar po na ito is pribado at hindi ipinapagamit. So kaya po nandito tayo ngayon mga kasama para po ipagpatuloy yung atin pong rally bukas. So magkakaroon po tayo ng symbolic ceremony ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, kasama po ang ating mga conveners at iba pang mga kasamahan. Magtutulos po tayo ngayon ng watawat para po ipakita na tayo ay dumidepensa sa ating watawat. Sir, ano masasabi mo sa ginagawang panggigipit ngayon dito sa Maisog Rally na dapat bukas na dapat may mga nakaset up na stage pero hanggang ngayon wala pa? Nagtataka lang kami talaga itong nangyayaring ito na panggigipit na ginagawa dito sa Maisog Rally dahil alam naman natin na ito ay peaceful rally at kakaiba talaga ang rally na ginagawa natin. Kahit saang lugar ay ating nakikita yung matahimik, nagdarasal at pati yung lugar ay iniiwan ho natin na maayos at malinis. Ito'y kakaiba sa mga rallying ginagawa katulad ng mga makakaliwang mga grupo. Pero bakit masyado ang panggigipit na ginagawa ng ating gobyerno? Hindi namin malaman kung sino man po itong mga taong ito na gumigipit dito rin sa ating mga LGUs at mga kapulisan. Naniniwala kami mga pulis dito na iipit lang talaga sila at ginagawa lang nila itong kanilang tungkulin bilang mga tagapagpatupad ng kaayusan sa ating komunidad. So, nais lamang ho namin sabihin dito na itutuloy ho namin itong rally na ito. Ano man po ang mangyari, magkita-kita ho tayo bukas alas 5 dito sa Bustos, Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Sir, pakwento lang sa ating mga kababayan na mention nyo kanina na tinakot itong may-ari itong venue. Yun, based dun sa insidente kahapon na after namin makausap natin ng tanghali, okay naman yung paliwanag natin at siya naman sumang-ayon na
tayo ay magkakasundo na magiging maayos, tahimik. Unang-una sa loob ng kanyang pribadong lugar. So mula umpisa, doon tayo nanindigan at nagtataka po kami, yun nga, bakit ang discrepancy ng pagpa-file ng complaint ay masyadong malayo. At pinagtataka po namin, bakit meron agad action na pagkilos ang kapulisan samantalang wala po man lang court order, walang legal procedure na isinagawa. Kaya nakikita po natin na ang ginagawa po na ito ay mayroong nasa likuran. Mayroong mga nanggigipit sa mga LGU, sa kapulisan, lalo po dun sa owner na nakikita natin na tila wala na po sa linya yung nangyayari. Masyado na po natatakot. Katunayan po ay pinipilit nila, yun yung pagkakarating sa atin, napilitang papirmahin yung may-ari. Wala lang siyang magawa. Pinilit na papirmahin. Doon sa isang, dapat pagka ganon, sana notaryado man lang. Pero hindi ready-made na yung sulat nung dumating doon sa may-ari na parang pwersahan talaga yung nangyari pagpapapirma. So ito naman po lahat ay sinangguni na po natin. Nandiyan po ang ating lead convener, si Bishop Edwin. Kasama po ang ating mga legal teams. At pinag-aaralan po mabuti ang implikasyon nawa sa nito. At harinawa sa mga kapulisan po natin, hinihiling natin, meron po tayong batas. Sundin po natin kung ano nakasaad doon. Tayo po ay law enforcer. Tayo ay tagapagpatupad. Huwag po tayong sumunod lang sa utos ng ilan. Dahil ito pong isinasagawa pong ito ay dumaan sa tamang proseso at sa legal na pamamaraan. Kailan yung huling nakausap yung sa kanong sinabi sa inyo? Kaninang umaga po nakausap po namin at yun nga po yung nabanggit na pwersahan. Dahil nakaready na po yung sulat nung dumating sa kanya, wala daw po siya magawa. Sir, linawin lang natin kung ano ito bukas. Yes po, mga kababayan, ngayong araw po na to, ang oras po natin is 6:20. Nandito na po ang mga tunay na maisog, inaanyayahan na po namin kayo. Hindi ho natin bibitiwan ang ating lugar na ito. Itatayo po natin ngayon ang ating bandila at sama-sama tayo ngayon pa lang kung sa mga malalapit na pupunta po bukas. Depensahan po natin ang watawat ng Pilipinas.